Ngayong gabi, we're celebrating Labor Day. Tumatan kami ng celebration ng Mayo 1 sa Kalamba. Kanina umaga kasama ko mga manggagawa, mga representante ng mga grupong manggagawa at ilang sektor. Pinag-uusapan namin kung gaano na tayo pinipeste ng gobyerno. No? So mapapansin niyo, tumataas yung mga bilihin dahil na tumataas yung presyo ng langis at dahil sa mga katiwalian na nangyayari. Kaya inaasahan namin na sa mga darating na pagkakataon, sa darating na election, which is matagal pa, ay makapili tayo ng mga leader na maayos. Yung hindi tayo pagnanakawan. No? Dahil ang Mayo 1 ay laban natin lahat ng manggagawa, sinaselebrate natin lahat ng manggagawa. Mga nagluluto, mga nagtitinda, mga nag-vulcanize, mga nagwawalis, mga namamasada, laban natin lahat ito. Okay? Ang laban ng mga manggagawa ay laban ng lahat ng Pilipino. Laban natin mga maralita. Lahat tayo ay dumadaing dahil sa taas ng ating mga bilihin at mga problema kinakaharap sa iba't ibang sektor, sa edukasyon, sa iba't ibang industriya. Ayan, at kaya nga nang sinabi ko ulit-ulit ay apektado tayong lahat. At sana gamitin natin ating mga critical na pag-iisip sa pagpili. Hindi lang dahil nabasa natin sa Facebook o napanood natin sa TikTok o dahil ipinopromote ng isang sikat na vlogger o individual ay susundin na natin. Suriin natin ang kanilang track record. Tingnan natin kung ano ang kanilang plataforma dahil kadalasan yung mga maayos na kandidato ay naliligwak dahil tamad ang lahat na matuto, tamad ang lahat na magpasa. Marami tayong mga senador na maayos at sa tingin ko mas marami ang senador at mga nahalal na hindi maayos kaya ganito ang ating kalagayan. Ngayong Mayo 1 ay isineselebrate natin lahat ng manggagawa. Mga nagtitinda, mga namamasada, nagtatalyer, nagwawalis, lahat ng may marangal na buhay, na trabaho. No? Nakakalungkot na dito sa Pilipinas, yung mga hindi pumapasok na senador, 300,000 walang kahirap-hirap. Ano? So kung pamilyar kayo kung sinong senador yon at kung ibinoto mo yon, ay sana'y proud ka pa. Di ba? Sana proud ka pa na ibinoto mo yung senador na sumasahod ng 300,000 o higit pa kahit hindi pumapasok. Samantalang yung iyong ina o kamag-anak o kung sino kakilala mo o nakikita natin dito, kung hindi mangolekta ng basura o kung hindi magtrabaho hanggang gabi ay walang kakainin. So sa mga susunod na eleksyon, suriin nyo mabuti, hindi lang yun dahil sa pride. Hindi lang dahil ibinoto mo si Duterte nung una, paninindigan mo na kahit alam mong mali. Ano? Kung ikaw ay unity team at ikaw ay proud pa rin sa sarili mo, congrats. Diba? At yun nga, ginagamit ko aking platform para iparating din sa inyo yung mga bagay na natututunan ko sa aking mga kasama. Maraming salamat sa mga estudyante na hanggang ngayon ay lumalaban pa rin sa mga oras na to. At sa kinabukasan pa, lalaban at lalaban hanggat nandyan ang katiwalian, hindi mapapagod. At kahit nga inuutay-utay na paslangin, ay meron at merong sisipol. Hindi ho sila rebelde, hindi ho sila kalaban. Wala hong may deserve na mamatay. Militar man, sibilyan, uniformado, rebelde, walang may karapatang mamatay. At lahat ho yan ay itinadaan sa bastong proseso. Kaya ho meron tayong Commission on Human Rights. Kung hindi ho kayo naniniwala sa ganun, ay edi good luck po sa inyo. Yan lang po masasabi ko. At muli, patuloy po nating ugaliin na magbasit. Gamitin po natin ating mga critical thinking. Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga sinasabi sa Facebook, sa mga TikTok. Lalo po yung mga, alam yung namamayaran. Paniwalaan pa rin po natin ang traditional na media. Paniwalaan po natin yung mga kilalang reporter na. At hindi po yung mga bastang sibol na vlogger lang at yun nga, nasusuhulan. Nakakalungkot, ngunit yun nga, merong mga nasusuhulan na sa hanay ng traditional na media. At ating gawin na magbasa at mag-research din. Dahil ang ating mga binoboto ay sila yung inaasahan natin na magtataguyod sa ating bansa, sa ating kalagayan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi masipag kaya hindi umasenso. Maraming masipag dito sa Pilipinas, ngunit kulang ang pagkakataon, ninanakawan ng karapatan, ninanakawan ng pagkakataon. May mga bata na gustong mag-aral, ngunit hindi mabigyan ng pagkakataon dahil nanakaw na yung para sa kanila. At muli, may mga senador na hindi pumapasok, ngunit 300,000 lang naman. 300,000 o mahigit pa ang kanilang kinikita. Samantalang tayo, namamasada, nagpupulot ng basura, nagtitinda, nagpapakapagod, ay sumasakat lang o kulang pa kadalasan. Maraming salamat sa mga manggagawa. Ngayong araw ng manggagawa ay, at hindi lang actually sa araw ng manggagawa, iparamdam natin na sila ay appreciated. Kapag pinakita ko yung nagwawali sa kalye, tulong-tulungan nyo, or sabihin nyo na, uy, salamat po. Malaking bagay ho yun. Diba? Malaking bagay ho yun sa kanilang moral. Magsabi ka ng thank you kay kuya, salamat, ibinaba mo ako dito sa tamang lugar. Uy, salamat dahil nandito ka, parte ka ng lipunan ito at ikaw ay napaka-vital mo dito sa bansa. Itong laban na kinakaharap natin
ay pinagpapasalamat ko sa mga aktivista. Sa mga aktivista na nandoon sa Arawan, hindi po sila kalaban. Sila po ay representante natin. Sila yung mga lumalaban para sa atin. Sila yung may boses, sila yung humaharap, sila yung humaharap sa panganib. Yung mga researcher na nagpunta sa bundok, hindi po sila mga NPA, hindi po sila naging armado. Bakit ba sila pupunta doon sa bundok? Dahil meron silang laban para doon sa mga maralita. Merong mga lugar sa bundok o mga liblib na lugar dito sa ating bansa na merong mga natives na tinatanggalan ng karapatan doon sa kanilang ancestral lands. Minimina yung kanilang mga kabundukan, pinaalis sila para, yun nga, putulin ng mga puno, pagtayuan ng kung ano. At mapapansin nyo na marami ng mga Chinese, at hindi lang Chinese, iba't iba pang lahi ang nagre-reclaim ng mga lugar na yan. At sa kasamang palad, ang ating mga militar ay tumutulong na protektahan ang mga negosyo nila. No? Hindi ko nila lahat, pero meron at nangyayari yan. Kung bakit naroon yung mga researchers na yun ay dahil nga ipinaglalaban nila yung boses ng mga maralitan, yung mga pinaalis. Sa Sierra Madre, pinaalis yung ibang mga settlers doon, mga katutubo. Gustong putulin ng mga puno at pagtayuan ng mga infrastruktura na makakasira sa kalikasan. At ngayon pa man ay ngayon nga ay nararamdaman na natin ang mga pagbaha na hindi naman natin nararanasan 20-30 taon noon. Subalit ngayon, halos sa loob ng isang taon ay nakakaranas tayo ng ilang mga malalakas na bagyo at yun nga, lumulubog ang karamihan sa parte ng ating bansa. Yan. Kaya malagang talakayin kung bakit na sila naroon. Merong mga lugar, kung napapanood nyo sa Eyewitness, sa iba pang dokumentaryo, na walang mga doktor. Maraming mga lugar doon ang malayo sa punerarya. Merong kagaya ng Team Horror, kung napanood nyo yun sa Eyewitness, yung Team Horror sila yung nagdadala ng mga kabaong dun sa mga liblib na lugar. At hindi biro yung mga bundok na dinadaanan nila. Literal na bundok. Dinadala nila ng mga kabaong, inihatid nila yung mga bangkay sa kalayo-layong lugar para sila ay mailibing. Yan ang realidad ng buhay. Tayong mga nasa nayon, napakaswerte natin dahil lahat ay pwede nating lakarin. Kung hindi man pwedeng lakarin ay kayang iupan ng sasakyan o yun nga, mamasahe. No? So doon sa mga lugar kung saan mayroong mga batang nagugutom, mga komunidad na nagugutom, kung pamilyar kayo doon sa kwashiorkor disease, yan, kung disease man yung tawag na, I forgot na. It's a type of malnourishment na kung saan kapag ikaw ay madalas kang kumakain ng kamote dahil yun lang yung available sa kanila, yung mga bata doon ay matatabang tingnan pero sila ay malnourished. No? Merong mga ganong sakit, may mga lugar kung saan may mga maraming mga tao nagkakasakit, ngunit kulang ang doktor. So, yun yung mga pinupuntahan ng mga researchers na yan. So, yung mga nasawi, pati ng Lalinsiam sa Toboso ay mga researchers yan. Hindi sila kalaban, sila ay boses ng mga maralitan, mga nandoon. Tigapagtanggol ng mga inaapi at inalisan ng tirahan. At binabati ko ang ating mga charismatic group. And kung, sorry, what? Yan, and I'm inviting you guys, kung gusto nyo, pagkatapos ko, pwede kayong mag-fellowship dito, pwede kayong next time. Sige, maraming salamat. And happy Labor Day to everybody. At muli, yan sinasabi ko na napakahalaga ng role ng mga kabataan sa pagpili ng maayos na leader. At sa mga oras na ito ay patuloy na lumalaban pa rin ang mga representante ng mga kabataan sa Kalamba. Kanina nga ay nakita namin na taga-PUP, mga taga-BSU, mga taga-UP, naroon at iba't iba pang representante ng iba pang eskwelahan dito sa Katagalugan. At kanina nga ay meron ngang isang representante mula sa Cavite nagsalita. Kasama namin mga manggagawa. Pahalagahan natin ang trabaho ng bawat isa. Simula sa mga namamolekta ng basura dahil una sa lahat, kung wala sila ay walang kaayusan. Magtatambak ang basura dito sa atin, ano? Pangalagaan natin ang kalikasan. At sinasabi nga sa Biblia, no? Magiging biblikal ako ngayon, mahalin mo ang nilikha ng Diyos. At anong mahigit na pagpupugay pa ang maibibigay natin, kundi ang pahalagahan ang lahat ng ginawa ng Diyos. So, sa kasimple-simpleng bagay na pagkatapon ng basura, huwag natin idadahilan na, may nakita akong basura dyan, diyan na rin ako magtatapon. Hindi ho yun. Kung kaya nyo dalhin sa inyong mga bahay, ano ba naman yung ilagay nyo sa bulsa nyo? Ilagay nyo sa inyong bag hanggang sa makakita kayo ng tamang tapunan. Hindi yung gagawin yung tapunan nitong parke o kung saan mga lugar. At sinasabi ko nga na kung nagbabaha sa inyo at isa ka sa dahilan kung bakit nagbabaha at ikaw ay nagtatapon kung saan saan, huwag ka na magreklamo dahil ikaw din ang may dahilan. So maraming salamat at yun na lamang. God bless.